Hello mga kababayan, isang magandang balita para sa lahat ng Pilipino mga kaibigan. Hindi na tayo mamumroblema sa mabagal na internet dahil tayo ay nakipagkontrata na para sa isang internet connection sa halagang $400 million. At ito ay inaprubahan na ng gobyerno upang gumanda ang ating Wi-Fi. Binabalak ni Pangulong Marcos na magipag-deal kay Elon Musk upang mapabuti ang kalagayan ng internet sa Pilipinas. Bago po natin ngayon ang video ng Chikoy TV na siyang rightful owner ng ating papanooring video, ay baka naman pwede mag-subscribe po muna tayo sa kanyang channel. Nasa ibaba po ng description ang link. At pag-subscribe na rin po ang aking channel, Lens Impact. Okay, tungayan po natin ang video. Let's go! Magkakaroon na po tayo ng sariling internet satellite. Good news! Panoorin po mabuti ang video at napaka-importante po nito sa ating mga Pilipino. Matapos nga makuha ng Pilipinas ang isang $400 million na proyekto sa isang US-based na kumpanya para sa sariling internet satellite ng bansa, gusto na rin ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipag-deal sa technology giant na Starlink ng American billionaire entrepreneur na si Elon Musk, at Chief Operating Officer ng SpaceX na si Gwynne Shotwell at ang Vice President para sa mga operasyon ng Starlink na si Lauren Dreyer ay malugod na tinanggap si Marcos at ang iba pang opisyal ng Pilipinas. Upang mapabuti ang mga isyu sa pangmatagalang koneksyon sa bansa, ang Pangulo, na sinamahan ni Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy, noong linggo ay niliboth ang Musk's SpaceX, ang aerospace company na nagpapatakbo ng Starlink. Sa kanyang talumpati sa kanyang pakikipagpulong sa Filipino community, sinabi ni Marcos na ang mabagal na internet na koneksyon sa Pilipinas ay malapit nang mawala. Yan ang good news mga kababayan na sinasabi ko sa inyo. Ayon sa monitoring na isinagawa ng network intelligence firm na uklas sa unang kalahati ng taong ito, ginagamit ng mga Pilipino ang pinakamabagal na 5G, 5th generation, connectivity service sa rehiyon ng Asia Pacific. Ang Pilipinas ay natag bilang isa sa mga bansa sa Asia na may pinakamabagal na bilis ng internet, noong 2022. Ipinakita ng isang pag-aaral ng cybersecurity firm na Surfshark na ang Pilipinas ay kabilang sa mga bansang may least affordable na serbisyo sa internet. Sinabi ni Marcos na inaabangan niya ang pagpapabuti ng broadband connectivity sa Pilipinas sa pamamagitan ng isang kasunduan sa Starlink at iba pang mga internet service provider na hindi niya idinetalye. Nabanggit niya, in the very near future, through these links that we were able to develop on this trip, we are very confident na wala na tayong maririnig na reklamo tungkol sa internet natin, sa online services natin. Samantala, makukuha ng Pilipinas ang mga unang satellite na nakatuon lamang sa bansa para mapabuti ang koneksyon sa malalayong lugar. Ito matapos ang Astrones at Orbits ay gumawa ng pakikipagtulungan noong Miyerkules upang dalhin ang internet connectivity sa mga lugar na hindi naseserbisyuhan at kulang sa serbisyo sa Pilipinas sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga micro-GEO satellite. Nagsanib puwersa din ang Astrones at Orbits para dalhin ang internet connectivity sa mga lugar na hindi pa naseserbisyuhan at kulang sa serbisyo sa Pilipinas. Ang $400 million na partnership na ito ay tutulong sa pagtulay sa ating digital divide at pagyamanin ang ating digital transformation, sinabi ni President Ferdinand Marcos Jr., matapos ang paglagda ng kasunduan sa Ritz-Carlton Hotel. Sa pamamagitan ng partnership, ipapakalat ng Orbits at Astrones ang unang dalawang internet satellite na nakatuon sa Pilipinas, isang programa na inaasahang bubuo ng $400 million na pamumuhunan sa susunod na 8 taon. Ang mga micro-GEO satellite na ito ay magbibigay ng serbisyo sa internet sa mga lugar na hindi naseserbisyuhan at kulang sa serbisyo ng Pilipinas, na sumasaklaw sa hanggang 10 milyong gumagamit at 30,000 barangay.
Ang programa ay inaasahang lilikha ng higit sa 10,000 trabaho para sa direct and indirect employees and partners. Sa kaganapan, inihayag ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez ang opisyal na pangalan ng unang satellite bilang Agila, upang pagyamanin ang diwa ng mga pagsulong sa teknolohiya at pagpapalakas ng mga internasyonal na pakikipagtulungan. Ang pagpili ng pangalang Agila ay may malalim na kahalagahan na sumasaklaw sa hindi natitinag na pangako ng proyekto sa pagkonekta at pagbibigay kapangyarihan sa bansang Pilipino sa pamamagitan ng pagpapalawak ng access sa digital world. Samantala, handa na ang Pilipinas para sa Artificial Intelligence, AI, sinabi ni Pangulong Marcos noong nakaraang linggo, habang tiniyak niya sa mga mamumuhunan na ang mga pagsisikap ay isinasagawa upang gamitin ang teknolohiya upang palakasin ang mga kasanayan ng mga manggagawa at ang pagiging mapagkumpetensya ng mga negosyo. Sa pagsasalita sa harap ng mga namumuhunan sa teknolohiya sa sideline ng Asia-Pacific Economic Cooperation Summit dito, sinabi ni Marcos na tinatanggap ng Pilipinas ang kinabukasan ng AI sa pagbuo ng National AI Strategy na naglalayong pahusayin ang umiiral na mga kasanayan ng mga Pilipino. Ang diskarte ay naglalayong iposisyon ang Pilipinas bilang isang sentro ng kahusayan sa artificial intelligence, idinagdag niya. Binanggit ni Marcos ang kahalagahan ng upskilling at pagsasanay sa mga hinihingi ng industriya, na nagsasabing ang paglinang ng isang nakahanda sa hinaharap na lakas ng trabaho ay isang shared na responsibilidad. Naninindigan kami sa tuktok ng artificial intelligence revolution at nangangako ito ng hindi masasabing mga pagsulong, ngunit naghahatid din ito ng ilang hindi inaasahang hamon. Ito ay nakasalalay sa isang workforce na nilagyan ng mga kinakailangang kasanayan at isang ecosystem na sumasaklaw sa technological inclusivity. Ang gobyerno ng Pilipinas at mga nangungunang kumpanya ng Silicon Valley ay sumang-ayon na magtulungan sa AI at cybersecurity sa panahon ng pulong. Ayon sa Presidential Communications Office, PCO, sinabi ni David DeWalt, CEO ng Night Dragon, isang nangungunang venture capital firm para sa cybersecurity, security, safety at privacy, na ang kanyang kumpanya at ang iba pang mga tech firm na naroroon sa pulong ay umaasa sa pagdadala ng mga teknolohiya, partikular ang generative AI, sa Pilipinas. Ang generative AI ay magbibigay sa micro, nano at maliliit na negosyo ng mga tool at kakayahan upang magbigay sa mga Pilipino ng isang mayaman, shopping at commerce na karanasan. Sinabi ni Marcos na ang Pilipinas ay mayroon pa ring natatanging kakulangan ng mga sinanay na talento, kaya kailangan ng pagsasanay sa mga bagong teknolohiya. Ipinunto din niya na ang gobyerno at pribadong sektor ay vulnerable sa mga banta sa cybersecurity. Sa panahon ng pagpupulong, binanggit ni Marcos ang mga pakinabang ng ekonomiya ng Pilipinas, na binanggit na ang gross domestic product ng bansa ay lumago ng 7.6% noong nakaraang taon, ang pinakamataas mula noong 1976. Binanggit din niya ang mga insentibo sa pananalapi na ibinibigay sa mga namumuhunan, gayon din ang mga hakbang na naglalayong mapabuti ang kadalian ng pagnenegosyo sa bansa. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong matyagang panonood. Sana po ay marami tayong natutunan sa mga makabagong inobasyon sa ating digital world. Salamat po.